may bagong revelasyon si Maharlika matungkol po dito sa Lisa Tantoco Cook issue. Matapos po sabihin ni Auntie Claire na fake news daw yung lumabas na Beverly Hills Police Report. Pero eto, may paliwanag tungkol dyan si Maharlika at kung ano talaga yung totoo na kwento ayon kay Maharlika. Kasi nakaraan nakita ko itong post nila, mukhang galing dun ha. Kaya interesado din po ako kung anong paliwanag ni Maharlika tungkol sa issue na to at tungkol dun sa napabalitang hindi totoo yung lumabas ngayon na Beverly Hills Police Report. Oh, eto. Patungkol nga dito sa yung police report daw, kumbaga, di ba sinabi ni Clarissa, ni Auntie Claire, si Auntie Claire, di ba, na ano daw, na fake news yung police report. Fake daw, fake. Ngayon, mga kababayan, may lumabas sila ng mga media, even Net25, may nilabas sila na, na kanilang police report na nakuha daw nila at yung may kulay dilaw na something na, I mean, dilaw na police report na peke daw. Okay. Peke daw eh. Ano yung totoo? Ang sinasabi nila ng Net25 na wala naman daw nakalagay na pulburon yung ikinamatay ni Tantoco. Na yun na nga, yung pagkamatay ni Tantoco, ang pinag-usapan kasi natin dito na siya ay isa sa mga entourage ng Bangag Administration at kasama ni Lisa Tanas, ni Escudero, ni Jingay, ni Frasco, ng GMA7 head, si ang pangalan nun. Teka. Yung mga taong yun, nakasama nung taong namatay. Okay, sabi nga natin, hindi naman si Tantoco talaga dito ang, hindi natin kinakalaban si Tantoco o yung namatay, patay na yun, wala na yung kalaban-laban. Ang pinapaunawa natin sa taong bayan ay yung manner ng pagkamatay niya at ano yung ipinasok niya sa katawan niya bago siya namatay dahil nga magkakasama sila ng baka ng inang Lisa Tanas at gobyernong Bangag na paulit-ulit natin sinasabing Addictus Benedictus. Huwag po kayong malito. Huwag kayong ma-confuse. Okay. Ayan, basahin nyo yung dyan ni Edwin Hamora, ni Reyna Elena na ipapaliwanag niya in writing. Ako naman yung angabels ko magpapaliwanag sa inyo. Okay. Hindi po, kahit sino may pulis ba dito, ang mga pulis, kapag sila nag-grade o nilusob o nag-respond sila sa isang crime scene, hindi nila pwedeng sabihin na, di ba, by the way, iba yung inilabas ni Dean Chase. Dean Chase, how are you? Ang boga ng aming Beverly Hilton dramatization, may minute kami doon. But anyway, mo na yun, hindi natin pag-usapan yung minute. Ito pag-usapan natin. Yung nilabas ni Dean na police report, magkaiba doon sa inilalabas na may dilaw-dilaw. Maaring tanim kaso yun. Tanim ebidensya. Tanim diba? Ebidensya. Kasi mga palangga, gusto kong sabihin sa inyo, hindi pwedeng mag-conclude ang mga polis. Saan ka nakakita ng polis, umikot ka ng buong mundo. Pag nakakita siya ng kulay, kahit nasabihin pa niya sa sarili niya, kahit siya ay Addictus Benedictus na polis, at nakita niya yung white powdery substance na yan, hindi niya pwedeng ilagay dyan sa report na yan. Nasasabihin niya, may nakita ako na tumpok-tumpok na pulburon na paborito ni Bangag. Hindi siya pwedeng mag-conclude. Kasi yan din ang pagkakalam ko. Doctor, coroner's office, toxicologist, laboratory result ang magsasabi niyan na yung white powdery substance na yan ay pulburon na favorite ni Bangag. Ngayon, kino-confuse po kayo. Ang naglabas na body o na institusyon ng ahensya ng gobyerno dito sa Los Angeles na si Tantoco ay namatay dahil sa aksidente at dahil sa kanyang at ang kanyang toxicology test ay mayroon ng pulburon, hindi po ang Beverly Hills Police. Ang naglabas, Coroner's Office o Los Angeles Examiner. Yan mga kababayan, lagay nyo sa utak ninyo kasi ginagago kayo. Diba? Pag sinabi sa ko, kasi may talagang police report na fake na tinatanim. Meron talaga kasi si Lisa Tanas din ang gumawa niyan eh. Huwag kayo ma-confuse. Hindi fake ang nilabas ng Coroner's Office. Di ba galing ako doon? I'm just waiting for my personal copy. Di ba I told you the other day? So mali po yun kasi nga bago ma-rule out nga kung ito talaga itong
favorite ni Kuting ay pulburon, ganito, ganyan. Kukumpirmahin yan ng crime lab. Di ba kahit sa atin may ganyan? Crime laboratory. Hindi ka pwede magsabi na, hindi, mangmang as a police. Hindi mo pwede sabihin na yan ay pulburon. Dadaan po yan sa laboratorio. Yan ang tawag dyan, sabi ni Bukit, forensic evidence. Wow. Kahit pa nga sasabihin ng... Okay, yan po yung paliwanag po ni Maharlika tungkol po doon sa sinabi ni Auntie Claire na fake news daw or hindi totoo yung nakapost ngayon sa Facebook. Hindi naman itinanggi ni Maharlika na posible nga na hindi totoo yung lumalabas ngayon. Pero may paliwanag siya tungkol dyan kasi hindi naman daw yung pulis ang maglabas ng ganitong bagay or kung ano pa. Pero sa tingin nyo, may katotohanan kaya itong sinabi ni Maharlika tungkol po dito sa Lisa Tantokokok issue na kung saan ay hanggang ngayon tahimik pa rin ang ating cute na First Lady at ang sumasagot po sa issue na yan ay itong si Auntie Claire. At ito namang si Auntie Claire, hindi natin alam kung sa susunod ay makakasagot pa yan sa tungkol sa issue na to kasi nag-resign na nga. Naku, nakakamiss itong si Auntie Claire sa mga sagutan niya. Yun nga lang, sino ang naglabas dito sa sinasabing Beverly Hills Police Report na hindi naman pala totoo? Meron pala talagang totoo. Pero, ayon sa paliwanag ni Maharlika, ay parang kumbaga sinabayan lang yung report na yan, tapos may sinabay na peke, tapos yun ang inilabas sa media. Dapat malaman kung sino yung unang naglabas nun, unang nagpost nun. Kasi baka naman ay sinadya lang na ganun para malihis yung usapin tungkol dito na sangkot di umano ang ating cute na First Lady. Ano kaya sa tingin nyo? Totoo kaya ang sinabi ni Maharlika? Galing daw sila doon. Kaya hindi lang yan yung OFW na si Dean Chase na isa din na nag-booking noon pa doon sa nangyaring krimen ay nagkaroon na sila ng pag-uusap ni Maharlika. Kumbaga, nagsanib puwersa na sila at pareho di umano silang may hawak na ebidensya. Ano nga ba ang totoo dito? Pero dito po sa mga nag-comment, maraming naniniwala pa rin dito sa sinabi ni Maharlika. Sabi ni Luchi Dakara, incident ang tawag dyan. Only pathology examiner lang pwede magsabi. Oo, kaya hindi po talaga totoo yung nasa police report. Tama. Sabi ni Librada, tama ka. Dahil police retired ako at naging investigator din. Uy, ginagago lang tayo para ilihis na naman tayo. Naku, diskarte lang kasi yan. Tactics po sa politika yan. Siguro, kung ano man yung katotohanan dito, malalaman natin yan kung matutuloy po yung sinasabing Senate hearing. Investigasyon sa issue na to. Si Robin Padilla o si Senator Robin Padilla, ang isa sa gustong paimbestigahan ito. Senator Amy Marcos, baka naman may mga senador na dyan na pwedeng paimbestigahan ito. Kung sino man yung naglabas ng peke para siguro sabayan lang yung totoo, ay dapat maimbestigahan din kung sino o kanino nang galing yung inilabas niya. Naku, kaabang-abang to kung ano talaga yung katotohanan tungkol dito. Pero itong si Maharlika at sa Dean Chase ay mukhang kaya nilang panindigan kung ano yung sinasabi nila at may hawak daw silang ebidensya. Abangan natin yan. Hanggang dito lang. Thank you.